Hi everyone, this is Christian C. Anabeza, your robotics ambassador in the Philippines with yet again another ROS2 tutorial. Para sa linggong ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang mga service interfaces at kung paano natin ito magagamit para sa ating mga robotics applications. Kaya't halina't simulan na natin. Bilang panguna, ano nga ba ang mga ROS2 services? Ang mga ROS2 services ay siyang gumagamit ng mga .srv type na file at meron silang dalawang fields, mainly ang request at response fields. Ang request fields ay naglalaman ng mga variables na pinapadala ng service client patungo sa service server. Habang ang response fields naman ay siyang nagtataglay ng mga values na binabalik sa service server matapos na iproseso ng service server ang request variables na pinadala ng service client. Ating balikan ang architecture ng publisher at subscriber. Ang pangunahing struktura ng publisher-subscriber communications ay meron tayong publisher na siyang magpapadala o magpapublish ng message.msg file sa isang topic, habang ang subscriber naman ang siyang kukuha ng value mula dito sa topic na ito at gagamitin para sa naturang aplikasyon nito. Kung ating ipagkukumpara ang arkitektura ng publisher-subscriber sa client at server, ang tanging goal lamang ng publisher-subscriber ay unidirectional communications. Ang ibig sabihin nito ay magpapadala ng message si publisher sa topic, habang ang goal lang naman ni subscriber ay kunin yung values na nandun sa topic na yun. Kung ating ipagkukumpara ang arkitektura ng publisher-subscriber sa client at server, ang tanging goal lamang ng publisher-subscriber ay unidirectional communications. Ang ibig sabihin nito ay magpapadala ng message si publisher sa topic, habang ang goal lang naman ni subscriber ay kunin yung values na nandun sa topic na yun. Subalit, sa pamamagitan ng client at server architecture, nagbibigay tayo o kaya naman ay nakabubuo tayo ng kung tawagin ay feedback mechanism. So, imbes na kumukuha lamang ng value mula sa topic, ay merong binabalik ang ating server dun sa client natin. Bale, magpapadala si client ng isang service request na siyang naglalaman ng mga initial variables natin, at yung initial variables na yun ay ipoproseso ni server at matapos nun ay ibabalik niya kay client sa pamamagitan ng kung tawagin ay response. At yan ang arkitektura ng client at server. So ngayon, paano nga ba ginagawa ang isang ROS2 service interface? Gaya nga ng nabanggit natin kanina, merong dalawang pangunahing field ang mga ito, ang request field at ang response field. Sa ibabaw na bahagi, doon natin ilalagay lahat ng ating request variable at atin silang ihihiwalay ng tatlong hyphen. Napakahalaga nito. At sa ilalim naman, nandun lahat ng variable natin para sa response. Atin namang daluban kung paano gumawa ng isang service server. Una, as usual, gumawa tayo ng ating workspaces directory kung saan natin ilalagay lahat ng ating workspaces. Sa loob nito, gagawa tayo ng ROS2_WS na workspace. At sa loob nito, gagawa tayo ng ating source folder na siyang maglalaman ng lahat ng ating mga packages. Para sa project na ito, ang pangalan ng ating package ay Simple Adder. Ayan, at atin nang i-program yung ating service server.
Ngayon, matapos natin gawin ang source code, tumungo tayo sa setup.py at install ang ating node. Matapos ito, ay atin ang buuin ang ating package. Ngayon, matapos nating buuin ang ating package, isource ang local na setup.bash file at patakbuhin ng ating server node. Sa isa pang terminal, atin namang tawagin ang ating service server upang mapakita natin kung paano nga ba ito gumagana. At ayan, matagumpay tayong nakagawa ng service server at matagumpay rin natin itong nagamit via service call. Naway may natutunan kayo ngayong linggo. Muli, this is Christian C. Anabeza, your robotics ambassador in the Philippines. Kung nais nyo pang matuto ng hinggil pa sa ROS2, mangyaring bisitahin ang website ng The Construct. Muli, maraming salamat.